Kaya nga, iiwanan ko sa inyo yung tanong na to. Boom! Maganda siya, sexy siya, mayaman siya. Bakit umabot siya ng 30 or 30 plus na walang lalaking nagtiyaga sa ugali niya or nagbigay ng relationship sa kanya? Even yung mga magulang delusional, nakakala nila napaka-perfect ng anak nila na hindi nila alam yung ugali ng anak nila, sinusuka mo na. Maraming hindi na na-appreciate ng mga babae na independent women. Kasi nga, feeling nila, nasa kanila na ang lahat, mas gusto nila yung more pa. Kung hindi nyo nakikita, yung mga ibang babae, nire-recruit na kayo na maging single din kagaya nila. Hey, what's up mga ropa? Meron akong papapanood sa inyo. Nakaka-inlove ang mga taong intentional kasi sino lang ba ang taong nagpipay attention sa atin right now? Meron pa bang taong nagpipay attention sa inyo right now? No? Si Kuya Iilan lang ba nagdanat. yan? Kuya, ikaw yun, no? Yeah, Feeling I'm so ko naman. happy Kuyas are here Feeling ko too. talaga, ikaw ganun ka. Diba? Oh. That's why, and this is also my advice to those who are courting strong, independent women. Man, they are the easiest to make them fall in love. Just be intentional, pay attention. Narinig nyo na yung coffee nila, yung tipong be a giver, a provider for this person, not because they're in a survival mode, they couldn't do it, like because they're so used to it, maybe they don't know how that feels. Yeah. How does it feel to be like a baby? Like when somebody is I don't thinking, know. I'm a dragon. Hindi ako princess, Coach V. like how does it feel when somebody already knows what you need even before you even say it? Yeah. Like how does it feel when they give you something that you didn't ask for? Ang sarap siguro nun. Nakaka-inlove yung taong yun. So, Nakakatawa mga ropa, no? They are talking more on what they fucking want. Ganito mga kababaihan, gusto lang nila pag-usapan yung mga bagay na pwede nilang makuha or gusto nilang makuha sa isang lalaki. Tsaka, eto si Coach B, hindi rin consistent most of the time, no? Sa mga videos niya. Or hindi ko lang siguro napapanood ng buo yung mga videos niya or yung mga content nila. Pero, yun nga, nakaka-inlove daw ang lalaking intentional. Pero sabi mo dun sa ibang videos mo, don't put all your cards on the first date. Di ba? Hindi ko gets. Parang sinasabi niya na pag sinabi mo sa babae na gusto mo siya or may ginawa kang something special para sa kanya, ang sarap sa pakiramdam. Tapos, parang, at ito pa, sinasabi niya na sino pa ba yung mga may intention or interest ngayon sa mga kababaihan? Talaga ba? Hindi niyo ba talaga nakikita? Nakikita niyo mga ropa, ang babae nanggagaling sa feelings nila. So dito, makikita natin na totoo na ang babae, invisible karamihan ng lalaki sa mata nila. Ang tanging pinakagusto nila na may gawing special para sa kanila ay yung tao na gusto nila. Kaya nga ganito, ropa, kahit anong pilit mo na maging nice sa isang babae, kahit ilagay mo siya sa pedestal, kung hindi kanya gusto, hindi kanya gusto. Or walang ma-feel special ang babae sa ginagawa mo. Well, maybe pag nakita ng mga ibang babae na, girl, swerte mo naman, ginagawa niya na nga ito sa'yo. Tapos ganyan ka pa, hindi mo pa na-appreciate. Hindi ko talaga alam, girl eh. Hindi ko alam ba't di ko siya gusto. Diba? Kumbaga, women to women, they will understand. And also, they feel something parang sayang naman. Parang ganun yan eh, di ba? Kumbaga nanghihinayang sila sa ginagawa ng lalaki para dun sa friend nila. Pero kahit sila malagay sa ganung sitwasyon, pwedeng ganun din yung maramdaman nila. Gets? Kaya mga ropa, uulitin ko palagi sa inyo to. Pagdating sa attraction, iba ang hinahanap ng babae. Gets? Gusto nila yung mga lalaki na hindi nila ma-figure out. Gusto nila yung mga lalaki na yung hindi kagaya ng mga nakararami. Gets? At ito, totoo yung sinabi niya na yung mga strong independent women, yan yung mga talagang also vulnerable mga ropa. Kaso, ang problema sa strong independent women, pag nasa relationship ka na. Why? Kasi ito yung mga babae na pwedeng ipa-feel sa'yo pag nasa relationship na kayong dalawa na hindi ka niya kailangan, ropa. Or, pwedeng at early stage na lumalabas kayo or maybe on the first date, paramdam niya na kaagad sa'yo na hindi ka niya kailangan, ropa. Ito yung disadvantage ng mga babaeng independent or yung mga babaeng successful. Kasi ang dahilan nila, hindi naman ako didepende sa lalaki. Why kailangan ko hindi malate? Bakit kailangan na magpaganda ako para sa kanya? Bakit kailangan na sumama ako sa ganitong lugar? Pwede naman ako kumain sa mamahaling lugar. Yung mga ganung bagay, maraming hindi na na-appreciate ng mga babae na independent women. Kasi nga, feeling nila, nasa kanila na ang lahat, mas gusto nila yung more pa. Gets? Kaya nga, the only time
na pwedeng mag-iba yung pananaw nila sa buhay is pag yung bumaba na lalo ang sexual market value nila. Gets? Kasi ito nga yung mali sa kababaihan eh. Pinilit ng society na magtrabaho ang babae at maging successful or magkaroon ng career, pero hindi nila tinignan kung ano yung pwede maging consequences. Di ba? Ngayon, ang daming bansa na pinupush ang mga kababaihan na mag-anak. Pero may magagawa ba sila? Pero gagawa sila ng way, mangyari lang yon. Kaya nga di ba kung naalala nyo, sinabi ko sa inyo, kung hindi ma-force ang mga babae na mag-anak, gagawa ang government na pwedeng, alam mo yun, bumili na lang ng sperm or eggs, tapos dadalhin na lang nila sa laboratory. Gets? Kumbaga sila na mismo. At alam ko ang science may kakayahan na mag-bear ng child kahit wala sa sinapupunan ng ina niya. Gets? Anyway, huwag tayong lumayo. So yun mga ropa, independent women, totoo yun, they are vulnerable. Kasi nga, aabot sila ng 30 bago sila maging successful eh. Ilan-ilan ba yung mga babae na below 30s na successful na? Usually, yung mga 30 plus, dun sila nakaka-feel na malaya na sila pagdating sa pera. Kaso ang problema, hindi sila malaya pagdating sa pag-maintain ng pera. Yan. So, kala nila malaya sila pag marami silang pera. Pero nakalimutan nila, I need to maintain pala may pera. Kailangan pala i-maintain kung anong meron ako ngayon. Yes, parang sa lalaki. Kaya nga ang lalaki, hindi napipirmis ng bahay, lagi nasa labas. Kaya nga ang lalaki, laging nakikipagsapalaran everyday para mas magpundar pa. Kasi ganun tayo binild, di ba? Kasi ganun ang natin sa mundong ito. Or ganun ang gampanin natin sa mundong ito. Na pag hindi mo nagagawa, of course, mapipil depressed ka talaga. Mapipil lonely ka talaga. Mapipil sad ka talaga. Kasi feeling mo hindi ka useful na tao. Kaya nga, maraming babae ang nade-depress. Well, marami namang reason na pwedeng ma-depress ang mga kababaihan. Pero I've heard so many fucking stories mga ropa pagdating sa mga babaeng nasa 30s na. Kung alam ko lang sana naliwanagan ako. Kasi, alam mo yun, nai-enjoy nila yung pagiging successful nila. Ang dami nilang naririnig na compliment sa mga tita nila, sa family nila, especially sa parents nila. Maghanap ka ng lalaki na ganito, na dapat mas mataas pa ang sahod sa'yo, or dapat mas successful pa sa'yo. What the fuck? Sinasabotahin nila yung sarili nilang pamilya, or yung mga pamilya nila, o yung mga magulang ng babae, sinasabotahe siya ng kanyang magulang. Kasi yun ang nakikita nila eh, na parang lugi lagi yung babae. Kasi maganda na, successful pa, tapos mauuwi lang sa lalaki na hindi naman kagwapuan, hindi naman katangkaran. Alam mo yun? Ganun lagi ang tingin nila na parang lugi lagi yung babae dun sa lalaki na pipili sa anak nila. Di ba? Imagine niyo yun, ba't alam nyo ba yung ugali ng anak nyo kung gaano ka basura? How dare you? Maraming ganyan. Even yung mga magulang, delusional, nakakala nila napaka-perfect ng anak nila na hindi nila alam yung ugali ng anak nila, sinusuka mo na. Di ba? How dare you? Kung pwede lang i-explain ng mga kalalakihan ang aming nararamdaman sa pangit na ugali ng babae, gagawin namin. Pero dahil makakancel kami or sasabihin na naman, kalalaki mong tao, ganyan ka magsalita, ano mangyari? Ikikip namin, di ba? Kasi ganun kami, kinondisyon na hindi magpakita ng emosyon. Tapos magagalit kayo, sasabihin nyo, ang cold namin, ang manhid namin. Sino ba may gusto nito? Di ba? Pero at the end of the day, alam namin kung anong mas makakabuti sa amin. Kaya nga, ang kalalakihan, dapat hindi nagbabase sa kanilang nararamdaman. Maliwanag mga ropa? Kahit ano man ang nararamdaman mo ngayon, okay lang, namnamin mo, walang problema. Pero hindi mo kailangan umiyak sa video at i-post mo to sa social media. Ulitin ko, kung may problema ka ngayon at gusto mong iiyak, walang problema, ropa. Namnamin mo hanggat gusto mo. Pero wag mong ibibideo ang sarili mo at ipopost mo sa social media. Wag na wag, please. Okay? Tsaka wag na wag kang maglalabas ng sama ng loob sa social media. Hindi ka babae. Hindi ko naman sinabing kim-kimin mo na ikaw mag-isa. May mga tropa ka. Andito sa suplado mo to. Mag-send ka lang ng message sa akin. Pag nakita ko, usap tayo. Diba? O sasagutin ko yung mga katanungan mo. Pero, I cannot promise na lahat ng yun ay masasagot ko. Again, mga ropa, ang babaeng independent, very fucking vulnerable. Lalo na kung bumaba na ang sexual market value niya. At, totoo naman talagang bababa. Kasi nga, ang babae na successful, usually, nasa
30 plus na. Kasalanan ba natin na hindi tayo ma-attract sa matanda? Or kasalanan ba natin na hindi tayo ma-attract sa mga kababaihan na trentahin na? Kasalanan ba natin kung ano yung naka-hardwired sa atin? Di ba? Kasalanan ba ng majority ng lalaki na hindi ma-attract sa mga trentahin na? Kahit na maganda sila? I mean, ma-attract pero hindi tutuluyan. That's the cold hard truth. May mga babae na patuloy na naniniwala na meron pa rin mga lalaki dyan na magbibigay ng relasyon sa kanila. Pero yun na nga, ang tanong lang, gusto mo ba yung lalaki na yun? O yun yung lalaki na lagi nagpapakita sa social media mo, nagsisend ng friend request, nagdi-DM, nag-PPM, nag-heart ng mga stories mo. Eh yun yung mga lalaking usually hindi nyo gusto. Ano, magsisettle na lang ba kayo doon? O ngayon, alam nyo na mahirap makipag-negotiate pag renta ka na, kumpara ng 20 anyos ka pa. Well, sabi nga nila, luxury is time. Ito yung pinakamahal sa buhay na hindi mo na kayang ibalik o hindi mo na kayang matumbasan pa. Kaya sana, ladies, pag-ingatan nyo. Pero ang hirap sa karamihan mga babae ngayon, ang tanging pinakikinggan nila ay yung mga babae na single, walang boyfriend, walang asawa, walang anak. Misery Loves Company, ladies, kung alam nyo lang, How dare kung hindi nyo nakikita yung mga ibang babae, nire-recruit na kayo na maging single din kagaya nila. Di ba nararamdaman nyo? Ang lalaki, ang dali magsettle. Ang lalaki, binababa ang standard para sa babaeng gusto nila. Pero bakit ganun? Marami pa rin babaeng single sa panahon ngayon. Kaya nga, very alarming yan mga ropa. Well, okay lang. Para at least mabawasan ng tao sa mundo. Malaking epekto rin yan sa ating ecosystem, lol. Kaya nga ladies, lagi niyong tatandaan, mas madali kayo makahanap ng lalaki na magtataguyod sa inyo pag nasa prime age kayo. Kaya mag-isip-isip kayo bago nyo sundan yung mga nagsasabi na dapat magpayaman muna kayo. Dahil hindi naman sila yung magsasakripisyo, hindi naman sila yung malulungkot, hindi naman sila yung mahihirapan ng kapareha, kundi ikaw na pinili mo na makinig sa babae na walang asawa, walang anak, at walang boyfriend, kung di meron lamang ay ang kanyang ganda at pera. Gusto How nyo ba dare yun? you? Walang meaningful dun. Kasi kung totoo na meaningful na marami kang pera, bakit maraming may pera, malungkot pa rin sa buhay nila? Gets? Anong tayo gawin natin dito mga ropa? Hayaan nyo na sa iba yung mga trentahin na babae. Pero hindi ko naman kayo dinidiscourage na huwag nyong piliin yung mga yon. Pero kilalanin yung mabuti mga ropa. Bago kayo pumasok sa isang relasyon o magbigay ng isang relasyon sa babae na nasa 30 plus na. Kaya nga, iiwanan ko sa inyo yung tanong na to. Boom! Maganda siya, sexy siya, mayaman siya. Bakit umabot siya ng 30 or 30 plus na walang lalaking nagtiyaga sa ugali niya or nagbigay ng relationship sa kanya? That's the question. Anong mali? Saan siya nagkamali? Or bakit pinaabot niya? Or bakit pineflex niya na mapera siya at maganda siya, pero bakit walang lalaki pa rin na nagbibigay ng relationship sa kanya? Again mga ropa, kilalanin yung mabuti ang babae na gusto nyong maging jowa. Kilalanin yung mabuti ang babae na gusto nyong makasama. Okay? So yun lang mga ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back in the street.